Ang tunay na kayamanan mo, mga kapatid sa Islam, alam nyo kung ano? Ang tunay na kayamanan ng isang taong mayaman ay yung kanyang ginugol para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun lang yung babalik sa'yo. Yung binigay mo dyan, binigay mo dito na wala namang katuturan. Hindi naman para kay Allah, hindi para sa landas ni Allah. Minsan pagpapasikat pa. Di ba? Minsan pagpapanggap pa. Minsan para sabihin ikaw ay isang galante, parusa pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang makakamit mo. Totoo, kapag may kayamanan ka, ang iniipon mo sa bangko, iniipon mo sa bahay, at hindi mo ginugugol, ay pananagutan mo yan sa kabilang buhay. Kapag meron yan, dapat ibibigay na zakah, ay pananagutan mo yan, kapatid sa pananampalatayang Islam. Kaya sa kabilang buhay, kapag yan, ay hindi mo ibinigay at pananagutan mo yan kay Allah, ay parurusahan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tunay na kayamanan mo, mga kapatid sa Islam, alam nyo kung ano? Ang tunay na kayamanan ng isang taong mayaman ay yung kanyang ginugol para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yun lang yung babalik sa'yo. Yung binigay mo dyan, binigay mo dito na wala namang katuturan. Hindi naman para kay Allah, hindi para sa landas ni Allah. Minsan pagpapasikat pa. Di ba? Minsan pagpapanggap pa. Minsan para sabihin ikaw ay isang galante, parusa pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang makakamit mo. Ngunit yung tao na nagbigay ng sadaka, sabi ni Propeta Muhammad, man nakasamalun min sadaka, hindi mababawasan ang kayamanan ng isang tao kapag nagbigay siya ng sadaka. Yun ang babalik sa iyo eh. Di ba? Sa kabilang buhay, yun ang matatagpuan mo kay Allah, nagbigay ka ng sadaka, tumulong ka, nagpatayo ka ng masjid, nagpatayo ka ng madrasa, yun ang balik sa iyo. Pero yung mga kayamanang ginastos sa luho mo, sa mga makamundong bagay, mga kapatid sa Islam, pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala.